Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes. But its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Kaya tuloy-tuloy na ikaw ay namumunga ng mabuti para sa Panginoon. At ikaw ay nagiging yumayabong ka, nagiging shade ka ng iba, nakakalilim ka sa ibang mga naiinitan. Sa ibang mga nahihirapan, nagbibigay ka ng kalakasan sa kanila. Because your trust is in the Lord. Sa chapter 84 verse 7, Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they will make it a spring. The rain also covers it with pools. They go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. So, you are blessed. Amen? We are blessed. Amen. Blessed is the man whose trust in the Lord. Amen. Kaya nga, pag ang laging nasa isip mo, yung set, no? Hindi lang nasa isip, kundi you set your heart for God. Nakaset ang puso mo talaga sa Panginoon. Pag oras ng Panginoon, pag araw ng Panginoon, nakaset na ang puso mo. Hindi na kailangan ikaw sabihan, hindi na kailangan ikaw pilitin, nakaset ang puso mo doon. Nakaset. Walang kailangan ipaalala sa iyo. Nakaset. Amen? Nakaset up. Nakuha niyo ba mga kapatid? Pag sinabing linggo, hindi yung sisirain mo mga kapatid na, teka, may lakad ako eh. Teka, may gagawin ako eh. Hindi, nakaset. Pag bukas mo ng TV mga kapatid, kung yan nasa channel 7, nakaset sa channel 7, kahit anong oras mo buksan yan, pag bukas mo, laging channel 7 na lalabas. Hindi channel 2 kasi nakaset siya sa channel na yon. Sabihan mo yung katabi mo, you are blessed, Brad. You are blessed. And I am blessed also, Brad. We are blessed. Amen? We are all blessed here. And alam nyo, it's not enough na alam mo ang katotohanan. It must be declared. Kunyari, ang totoo ng itong lupa na to, ang totoong may-ari nito, kunyari si Brother Danny. Di ba? Isang totoong alam natin lahat, siyang totoong may-ari, di ba? Amen. But it's not enough. It must be declared. Amen. Kailangan sabihin mo, hindi, si Brother Danny talaga may alam dito. Si Brother Danny talaga may-ari ng lupa na to. Kasi pag hindi mo sinabi yan, maraming mag-aastang may-ari. Kahit hindi naman niya angkinin, pero aasta-asta may-ari. Because you did not declare who is. Alam mo ang totoo, pero hindi mo ito dinideclare. Amen. Ang totoo, pinagaling ka na ng Panginoon. Amen. Amen? Alam mong pinagaling ka na ng Panginoon. Noon pa man, pero hindi mo dinideclare. So, maraming kang nararamdaman sa sarili mo na nagsasabi sa iyo, hindi pa. Nag-aasta-astahan lang. Pero hindi yun ang totoo. You must declare. Everybody say amen. That's the power of the word. That's the power of the word. Kaya set your heart. Kaya yung salita ng Panginoon, panghawakan mo yun. Ang sabi ng Panginoon, blessed. Pag sabing blessed, you are blessed. Amen. Huwag niyong, pag sinabi ng katabi mo na, you are blessed, amen, God, thank you. Huwag mong biru-biruin yun, mga kapatid, kasi hindi nagbibiro ang Panginoon sa iyo. Amen. Si Satanas hindi rin nagbibiro sa iyo pag dadalhin ka na sa impyerno. Heaven and hell are real. Totoo po ang langit, totoo rin ang impyerno. Amen? Hindi nagbibiro yan. Pag doon ka sa impyerno, impyerno ka talaga. Pero kung nasa langit ka, totoo rin yan. Kaya hindi yan binibiro. Amen? Hindi ko sinabing may nagbibiro dito, pero I am just telling you the truth. I am declaring the truth. Tama po mga kapatid? Alam natin na masama yung nagbibiro, pero I have to declare the truth.
Amen po. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord Jesus. So samahan niyo po ako sa maiksing panalangin bago po tayo magsimula. Lord, salamat po sa umagang ito. Sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa anointing of the Holy Spirit, as we praise you, as we sing to you, as we give our hearts to you, Panginoon, as we set our hearts on you, Lord. Lord, salamat po. At patuloy mo pong buksan ang aming mga puso, ang aming mata, ang aming isip, na ikaw ang makita namin, Panginoon. Huwag po namin makita, Panginoon, yung mga bagay na nasa sanlibutan na nakasisira ng aming atensyon. Ikaw po ang makita po namin, Panginoon. Buksan mo ang aming puso. At punuin mo po kami, Lord, na iyong kaalaman, ng iyong karunungan sa pamagitan po na iyong salita. Gamitin mo lamang po, Lord, ang magsasalita sa harapan. Anoint him, Lord, with the Holy Spirit. At ang lahat ng ito, Lord, ay aming itinataas sa iyo at inaangkin ang tagumpay sa gawain ito. In Jesus' name, and everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sa panahon ngayon, mga kapatid, alam nyo, sa amin, sa bahay, sa itong this week na nangyari, ay maraming mga sitwasyon na pinaglabanan namin with the help of the Lord. Laging nasa Panginoon. Alam nyo, hindi ko alam kung sa inyo, kung anong nararanasan nyo itong mga nakaraang linggo na to. Ako sa amin, yan si Jana rito. Yan, si Jana. Na ano yan? Tawag doon, na-sprain. Na-sprain yung ano niya, paa niya. Halos hindi makalakad yan. Pinilit lang niyang pumasok dahil may exam. Then, later on, after one day, mga kapatid, yan. Yung isa naman, si Bunso, mga kapatid, na-sprain din. So, lahat sila may mga activities sa school, pero purihin ang Panginoon, mga kapatid, that is, God is good. Amen? So, kahit anong nangyayari sa buhay natin, anumang sitwasyon sa buhay natin, laging involved ang ating Panginoon. Because our heart is set on the Lord. Kaya kung tayo magiging mahina at hindi natin alam ang buhay natin at madadala tayo ng mga sitwasyon sa buhay natin, mga kapatid, kahirapan, kawalan ng pera, kung kayo nangailangan ng pera, kayo lang ba? Di ba? Kami rin. Amen? Lahat tayo nangailangan ng ganyan. Pero unahin natin lagi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Yung set your hearts in the Lord. Sabi nga pa, as you walk in the valley of Baca, you will make it spring. And the rain will cover as pool. Ibig sabihin, kapag tayo nagsiset ng puso natin sa Panginoon, kahit na, katulad niya, example, si Pastor Ray, na nagulat ako, nandyan siya. Kasi nagpaalam na talaga siyang umalis. Wala siya ngayon, pero nandyan siya. Hindi ako natuwa dahil nagkaroon ng riso, di ba? Pero natuwa ako doon sa nagbigay ng way, nagkaroon ng dahilan ang Panginoon. Ito yung magandang dahilan eh. Dahilan para umattend ka, hindi yung dahilan para hindi ka maka-attend. Amen po ba, mga kapatid? We are not compromising with the world. Don't compromise with the way of the world. Tayo, ang kalakasan natin, lagi sa Panginoon. Kaya kung ang lagi nating, ang puso natin, laging nakaset yan, mga kapatid. Parang ano yan eh, parang nag-aaraw. Ganyan ka. Nakaset na yan sa'yo. Kung ikaw, nakaka-target ka talaga ng target bullseye, nakaset yung kamay mo. Pag tinutok mo ng gano'n, bullseye talaga yun. Amen? Nakaset yan eh. Kahit bagu-baguhin mo yan, sige, iseset mo yan, nakaset na kasi yan eh. Laging dun pa rin ang tama. Amen po. Kaya si Satanas walang nagagawa. At yun ang isang dahilan, mga kapatid, kung bakit maraming mga Kristiyano ang talunan. Hindi sinabing hindi ka naligtas, pero more Christians are defeated. There are many Christians are mga they are losing. They are yung loser Christian. Hindi nila ipaglalaban, hindi nila ipagtatanggol yung binigay sa kanila ng Panginoon. Sila yung natatalo, sila yung nadadala. Because their heart is not set in the Lord. Amen. You have to be set
You have to set. Kaya